Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, madilim ba? Against the light. Dito pa rin tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Live po tayo mula sa buwan. Background ko po itong buwan. Dito pa rin po tayo sa Hong Kong. Ito pong nakikita nyo ay Museum of Science yata to. Kung hindi ako nagkakamali. So narito pa rin tayo malapit sa Victoria Bay. Pero maganda-ganda ngayon ang panahon na hindi po ganong malamig. Kaya nagtanggal na po tayo ng jacket natin, no? Maaliwalas ang kapaligiran. Pero tanghaling tapat pa rin, hindi pa rin malamig. Pero hindi po kasi lamig nung mga nagdaang araw, no? Kaya medyo naka-t-shirt lang po tayo ngayon. Okay. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Mamaya po, dadalawin natin, mamayang hapon, dadalaw po tayo dun sa venue para bukas ng pasasalamat ng mga OFW kay PRD, no? Dito po sa Hong Kong, magaganap po yan sa Wan Chai Southern Stadium. Dito po sa Wan Chai Wan Chai Chaiwan ba o Wan Chai? Nakalimutan ko. Okay. So pag-uusapan po natin ngayon, ito pong inihayag po ng ombudsman na ang pinakakorap na ahensya ng pamahalaan ay mamaya po after po nito iikot ko po kayo dito sa Victoria Bay, no? Ang pinakakorap po na ahensya ng pamahalaan ay walang iba kundi ang Department of Agriculture. Wan Chai po, Wan Chai. Pakiano nga po kung okay naman tayo, nakikita nyo ba ako o madilim? Baka against the light ako, lilipat ako sa kabila, sa kabilang banger. Okay, kasama po yung NFA bilang pinakakorap na ahensya ng pamahalaan. Kung papansinin po natin, ito pong Department of Agriculture, hindi ko po alam kung dahil ito po ay pinamunuan ni BBM nung siya po ay bagong kauupo pa lang po na presidente, kaya naging corrupt or talagang corrupt na to at hindi napigilan. Anyways, ano man po ang nangyari, hindi po napigilan ni BBM nang siya po ay presidente ang corruption dito po sa Department of Agriculture. Kung ang presidente po, ito po danger nun, no? Halimbawa po, mga corrupt na tao dyan, tapos yung presidente, hindi pa sila napigilan. Alam niyo yung ibig ko sabihin, pag ganyan po yung sitwasyon, magmamalaki po yung mga corrupt official, no? Sasabihin po ng mga corrupt official na kung presidente nga, hindi kami napigilan, kayo pa. Di po ba? Or kung dati po silang hindi corrupt, ay naging corrupt po sila dahil nakita siguro nila na puta. Ito na yung pagkakataon natin. Walang kamalay-malay itong ating pinuno ngayon. Pagkakataon na natin yung mga hindi natin nagagawa kay PRD, kay Duterte noon, ay pwede na nating gawin ngayon. Yun po yung problema dun. Tapos, ang pumalit pa ay isa pang campaign contributor. Alam niyo po, alam niyo po ba na pag campaign contributor ka, tamang hinala sa'yo, pag malaki po yung kinontribute mo sa campaign ng naging Pangulo, pag hinalaan ka kagad, di ba? Na ikaw ay meron kang personal, meron kang interest kung bakit ka nagbigay ng milyong-milyong campaign na donation. Ngayon, mas malala po ang magiging hinala sa'yo kung ikaw mismo ay naging ginawa pang sekretary. 'Di ba? At may mas malupit pang hinala sa iyo
kung yung pinagdalan sa iyo na bilang secretary ay may ugnayan yung dati mong negosyo. Ayun po yun, patong-patong na yan. Pero para malusutan po yan ng kasalukuyang Department of Agriculture Secretary, alam nyo na formula. Kinakailangan pa ba natin sabihin, lahat ng kapalpakan sa Department of Agriculture, isisilang kay Duterte. Di ba? Wala, isisilang natin yan kay Duterte. Walang problema dyan. Tanggap na yan. Bahala na yung mga vlogger, bahala na yung media. Ha? Okay. Kaya sabi ko nga, putya, kakaiba tong media natin ngayon. Media, mga vlogger ni BBM, no? Sama-sama sila, yung layunin nila siraan lang eh. Kaya lang nakakahalata na yung mga tao, no? Nakakahalata na yung mga tao na lalo na po dito sa mga recent development, katulad po ng bumagsak na tulay sa Kabagan, Isabela, yung pong sinasabi nga po, dinisign, sinimula nung panahon ni Pinoy, natapos, tinapos, ni-retrofit, pinondohan nung panahon ni Marcos, ang sinisisi po, si Duterte pa rin. Lahat po, lahat, isisisi lang yan sa Duterte. So, di bali na po, sabi nga may nagbanggit na isa sa mga viewers kagapon, nakalimutan ko na kung sino, lahat ng mga sakuna, no? Turn it to opportunity. Ito po yung pinakamagandang halimbawa na yung mga sakuna ay nateturn nila as opportunity para bumanat sa mga Duterte. Kung tutusin, nakakahiya na po yung gobyerno natin. Wala, inutil. Inutil po sa lahat. Wala nalulutas na problema. Pero ganun pa man, isisi lang yan sa Duterte. Kaya po, sa darating na eleksyon, alam nyo, pag kayo napaniwala pa nitong gobyerno na to, simple lang po yung choice nyo eh. Yung choice nyo po ng pagpapatuloy sa pagiging inutil ng pamahalaan at isisisi lang lahat kay Duterte, or magpanibago ulit tayo, magkaroon ulit tayo ng chance para sa isang magandang pamunuan, kung sino po yung iboboto nyo. Yung iboboto nyo ba, yung Pangulo na halos walang proyekto, yung Pangulo na halos binenta na lahat ng ari-arian ng Pilipinas at binabaon sa utang. Walang proyekto, baon tayo sa utang, nabenta na lahat. O ang Pangulo na yun lang pagpipilian nyo, o yung mga senador ng Pangulo na nung kapanahunan niya ay nagsumikap, kinilala ng buong mundo sa kanyang war on drugs, sa kanyang pagiging totoong leader ng Pilipinas. Okay? Yun lang po pagpipilian nyo. Ngayon kung maniniwala talaga kayo na gustong-gusto nyo na tong gobyerno na to, iboto nyo talaga. Anong bang wag lang kayo aangal. Di po ba? Lahat po yan. Okay. Punta na po tayo rito sa mga iba pa, no? Hindi pa po tayo, pamagat pa lang po tayo. Ano pa ba pag-uusapan natin? Yun po ang main natin, no? Pero meron pa po tayong mga pag-uusapan. Katulad po nito, kinakantsawan po si Pangulong po nila si Pangulong Duterte dahil isang bulatin lang daw po ang hindi nakakapirma, nagyayabang pa. Okay. Tapos po, ito po yung nahuling holdupper sa Davao. Tanim ano pala to, no? Tanim krimen para makapanira lang po sa Davao City. Tsaka tong kung meron pa po tayong kung meron pa po tayong oras, ay eto po, mas marami pa raw pong natuklasan ng mga kamag-anak ni Piatos. Ito pong mga congressman, kaya mas tumitibay daw po yung kanila pong
impeachment complaint. Okay, yan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin to sinabi ni PRD. Sabi po ni PRD at nag-react po tong mga ungasis na mga vlogger ni mga follower ni Marcos. Ito po sinabi ni PRD. Kung babalik ako, humanda talaga kayo. Yan. Okay. Tapos, ito po kasi yung laman nun, no? Kung bakit gusto ni Tatay Digong. Nanggigigil na po si Tatay Digong. Bumalik na naman ang droga. Marami na namang standby ng hold up. Ang iba nananaksak, mahina talaga. Hindi nila kontrolado. Takot sila sa Commission on Human Rights. Kung babalik ako, humanda talaga kayo. Okay. Nakakahiya, no? Na napagsasabihan ng ganyan. Pero wala po itong mga to eh. Wala po sa kanila yung konsepto ng hiya. Wala po sa kanila yung konsepto ng nakakahiya. Kinakantsawan tayo ng dating presidente na bumalik na naman yung droga. Bumalik na naman yung mga kriminalidad, no? Wala sa kanila yun eh. Ang sa kanila, ibalik lang ng ibalik yung sisi. Katulad po nito. Ang sabi po nitong isang follower, basahin ko lang po. Ilang bulate na lang hindi pa pumipirma sa'yo, until now, mayabang ka pa rin. Alam nyo po, nayayabangan kayo kay PRD, pero sa totoo lang, siya po yung presidenteng may ginawa talaga tungkol sa kriminalidad. Di po ba? Yung droga po ang ugat ng krimen dito sa atin sa Pilipinas. Bali-balik ta rin yung man yan. Ngayon, dahil sa pagbalik ng droga, bumalik na naman po yung mga krimen. Nagtataka nga ako bakit sa mga official na record, mas mataas daw po yung krimen kay PRRD. Pero madali lang po ipaliwanag yan, katulad ng pinaliwanag ko kagabi. Yung minana po ni PRD, mataas na krimen, napababa niya po. Yung minana po ni BBM, napakaswerteng tao, mababang krimen, dahil sa kapalpakan, napapataas niya yung krimen. Si PRD, mataas yung krimen, napababa niya sa end ng kanya. Kaya yung minana ni Marcos, mababa na yung krimen. 'Di ba? Official nga po, 6,000 yung napatay. Sige, pagpalagay na nating totoo yan, napatay na sa war on drug, 6,000. Imagine niyo yun, 6,000 na drug lord, 6,000 na pusher, 6,000 na addict yung napatay. Di ang laking kabawasan sa krimen nun na minana ni Marcos. Ngayon, dahil ang minana ni Marcos mababa, natural, mababa pa yan sa mga unang taon. Pero paakyat po ang krimen eh. Yun po ang pagkakaiba. Kay Duterte, mataas ang krimen, minana, pinabababa niya unti-unti. Kay Marcos naman, mababa ang krimen na minana, pinatataas naman unti-unti. So, kanino po kayo? Yun lang po ang pagpipilian nyo lagi. Wag na po yung mga personality. Oy, magaling tong senador na to. Oy, magaling pala yung mga senador nila. Bakit sila tumakbo kay Marcos? Di ba? Yan lang po ang test natin kung talagang bright sila. Mga sikat sila. Bakit sila sumuporta kay Marcos? Okay. Ito naman po, basahin ko lang po, no? Meron pong video dito, Bisaya naman. Baka maintindihan nyo rin. Ito po. Personal na ba yun? Isol. Mga taga-sanis. Personal na magkakon sa sumukol lang mo ang Davao. Sumukol lang mo ang Davao. Sumukol ang Davao. Sa madaling salita po, ang sinabi rito, ginagawa nilang hold up sa Davao upang palabasin. Hindi safe ayon sa nahuli dahil malalim ang galit sa mga Duterte na nag-utos. Okay. Ang linaw po niya, no, yung nahuli pong hold-upper sa Davao ay taga Leyte
no? Wag na po natin sabihin na yung Leyte ay lugar po ni Speaker Martin. Wag na po. Wag na po nating iugnay yan, no? Ang sinasabi natin, sa Leyte po nagmula itong hold-upper na nahuli. At sinabi po niya, nagtapat siya na kaya sila dumadayo pa mula Leyte para masira po yung at ma-create po sa buong Pilipinas na talagang ang Davao ay hindi pala safe. Kalokohan po yan. Ako po, pabalik-balik sa Davao, doon po, katulad po sa Hong Kong, madaling araw, nagugutom ako, hahanap po ako ng makakainan. So far, wala po nalaga sa akin. No? Bulsa lang. Yun yung sinasabi nating safe. Pag madaling araw ka, nakakapaglakad ka ng walang pangamba. Yun lang po ang sukatan. Hindi na po yung kung ano-anong mga statistics. Statistics, wala po yan eh. Ha? Tatanungin nyo po kung saan mas safe ang tao. Yun po ang sukatan. Ikaw ba'y nakakalabas ng madaling araw o hating gabi nang hindi ka nangangamba sa buhay mo? Pag yan po nasabi ninyo na oo, yan lang ang tanging sukatan ng krimen na pwede nating masabi. Pero yung ikaw ba'y nakakapag-tricycle kung dalaga ka na wala kang kakaba-kaba na ikaw ay may mangyayari sa'yo? Yun lang po. Kung ano-ano pang pagsukat nyo ng krimen eh. Ano pong importansya nung maganda yung crime rate, magandang pakinggan, pero sa puso ng tao, nangangamba sila. Yun po yung pagkakaiba nung panahon ni Duterte. Lahat halos nagsasabi na mas kampante sila nung panahon ni Duterte kaysa sa ibang panahon. Madilim ba mukha ko? Parang against the light yata ako. Tignan ko lang kung mas maganda yata. Ganon din. Pero kasi ang araw. Okay, punta na po tayo dito sa ating main topic. Ito po yung ayon po to sa ombudsman Baka sabihin niyo po, yung ombudsman tauhan po ni Duterte yan. Hindi po, ang ombudsman po ay separate. Hindi po siya tauhan ng kung sinong presidente, no? Separate pong commission yan, commissioner. At ito po, hindi po simpleng tao to. Dati po tong justice na Supreme Court, no? Okay. Ayon po kay Ombudsman Samuel Martires, ang Department of Agriculture raw po ang most corrupt government agency, singling out its attached corporation, the National Food Authority. Under din po itong NFA ng Department of Agriculture. So sila po, yung Department of Agriculture po, okay na, Black Mamba, okay na. Hindi na safe. Tama ka na sige, nakarating ka na ba ng Davao? Taga Davao ka ba? Sige, tama ka na. Buhay pa ako, di ba? Ayan ba, kaya ko bang gawin sa ibang parte ng Pilipinas yan? Madaling araw? Ito lang tanong ko sa iyo, Mamba. Hinayo pa ka. Kaya mo bang gawin yan sa ibang lugar sa Pilipinas? Lalo na ngayong panahon na to. Hindi raw safe sa Davao. Pumunta ka kasi ron. Hindi ka kasi lumalabas dyan sa lungga mo eh. Computer ka lang ng computer. Ang tanong ko lang sa'yo, nakarating ka na ba ng Davao? Nakarating ka na ba ng Davao? Yan ang problema sa'yo. Nagpapaniwala ka sa mga hindi naman taga Davao eh. Pumunta kayo sa Davao, lahat ng tao ron, tanungin mo. Kung gusto ba nila si Duterte o hindi. Ang pinagmulan ng Davao, napakagulo. Hindi mo alam yung mga pinagsabi mo eh. Ang Davao, hindi siya normal na syudad noon. Ang dami sa Davao ng mga grupo ng mga kriminal.
Before Duterte to ha, ang dami sa grupo ng kriminal dyan at dyan nagkukuta yung mga NPA. Hindi mo ba alam yun? Wag mong hindi hindi po pwedeng itokis yan po mga hayop kayo. Hindi pwedeng tinotokis yan. Yung safety ng isang lugar hindi po nadadaan yan sa tokis ng mga hindi taga riyan. Hindi ka taga riyan, sabihin mo, tanungin mo lahat ng taga Davao. Lahat, as in lahat, pati yung mga taga Davao na kumukontra. Tangengot. Kahit sinugrali, sasabihin niya na safe ang Davao. Tanga-tanga tong mga to. Hindi nga kayo nakarating pa ng Davao eh. Ako, hindi ko maintindihan yung mga tao, no? Paano kayo andalin yung ewan ko. Lahat ng taga Davao, as in lahat, 100%. Sasabihin ko sa'yo, 100%. Ni isang taga Davao, hindi nila pwedeng sabihin na, ay, takot na takot kami. Wala, kahit yung kalaban ni Duterte. 100% yan, sasabihin ko sa'yo, sasabihin nila sa Davao. 100%. Alam mo ba ibig sabihin ng 100%? Lahat, as in lahat. As in lahat, putang. Ano na kayo? Kahit-hit nyo yan ng kung ano-ano eh. Yan yung problema sa inyo. Thank you very much kay Cadence TV na nagbigay sa atin ng 75 pesos na pangkape. Hindi ka naman taga Davao, sasabihin mo, hindi yan, kasi napanood ko yan dyan. No? Kahit po yung anti-Duterte, meron din pong mga anti-Duterte sa Davao, pero hindi po nila sinabi na, alam mo yung sinasabi ng anti-Duterte sa Davao, ganito, alam nyo kahit hindi kami maka-Duterte, yun lang pinagpapasalamat namin kay Duterte kasi taga rito kami. Nakita namin before Duterte. Alam namin, yung ibang mga ano ni Duterte, sutil. Pero, ano ni Duterte yan ha? Ano ni Duterte? Kalaban ni Duterte na yung nagsasalita nun. Ayaw niya daw kay Duterte kasi masyadong ano. Pero, kahit na ayaw nila kay Duterte, alam nila na safe sila sa Davao. Lalo na yung nariyan na matagal na. Okay, balik po tayo rito. Yan yung mga taong hindi kayang tanggapin ng katotohanan. Ito po, may sinabi po rito. Pwede ba tigilan nyo na yung kasisira sa Davao? Ipagmalaki nyo naman yung Ilocos? Oo nga naman. Ngayon ko lang din na-realize eh. Bakit yung mga anti-Duterte, sira ng sira sa Davao, bakit hindi nyo naman ipagmalaki yung Ilocos? Simple lang, di ba? Ang lahat ng Davao, mapa Duterte, mapa anti-Duterte, proud sila sa kanilang syudad. Hindi ko sinasabi na pinakamagandang syudad. Hindi ko sinasabing pinakamagandang syudad ang Davao. Ang sinasabi ko sa inyo, no, proud sila sa kanilang lugar. Yung mga taga Davao. Okay. Hindi, sasabihin ko ba, pepekein ko ba sarili ko? Taga BGC ako eh. Sasabihin ko ba mas maganda pa Davao sa BGC? Hindi. Pero, yung safety, yung mga tao sa Davao, 100% yan. Oh, proud sila. Okay, punta na tayo rito. O, nariyan pala si Pambansan Loyal. Okay. Punta na po tayo rito sa pinakakorap po. Ayon po kay Ombudsman Martires. Pinakakorap po. Pinakakorap yung Davao ay yung Davao. matapos ipaglaban. Matapos ipaglaban ang puta sabihin. Okay. Ayon po kay Martires,
pinakakorap po ang Department of Agriculture. Teka lang, di ba taga Department of Agriculture si Marcos? Dalawa lang yan. Wala pa eh. Dalawa lang yan, no? It's either hindi niya kinaya, wala siyang nagawa, or siya yung nagpakilala sa DA ng corruption. Di ba? Ikaw yung naging naging Department of Agriculture Secretary ka eh. Dalawa lang yan. Hindi mo kinaya yung corruption or ikaw na nagturo ng corruption sa kanila. Okay. Ngayon, last na po to. Sa mga nangangantsaw po sa Davao, tigilan nyo na yung paninira sa Davao. Hindi nyo naman masisiraan yung mga taga Davao sa lugar nila. Ipagmalaki nyo naman yung lugar ni Marcos, yung Ilocos. Wala kami naririnig na pinagmamalaki nyo. Lalo na po yung Leyte. Ipagmalaki nyo naman yung Leyte ni Martin Romualdez. Napakayaman pong kongresista. Bigay ng ayuda. Sa lahat buong Pilipinas, binibigyan ng ayuda. Ipagmalaki nyo naman yung lugar nila. Para naman po super ganda yata ng Leyte. Huwag nyo namang ilihim. Nililihim nyo eh. Thank you very much kay Lynn. Na nagbigay sa atin ng 99 pesos na pangkape. O kaysa banat kayo ng banat sa mga taga Davao, ibahin nyo naman. Ipagmalaki nyo naman. Ipagmalaki nyo naman si ang Ilocos. At saka yung Leyte, lalong-lalo na yung Leyte. Oy, Maximo, ikaw na lang gusto mo. Wala namang katuturan yung mga pinagsasabi mo. Balikan na lang bukas. Ang dami mong alam. Okay. Punta na po tayo rito. Ito po, sabi po to ni Martires, hindi po natin to sinasabi, hindi po natin to hinuhulaan. Ayon kay Martires, it's the Department of Agriculture, the National Food Authority, located in Quezon City Memorial Circle, that agency, yan po ang sinabi ni Martires. I passed by Quezon Memorial Circle. Tinalo pa pala. Akala ko ang most corrupt. Ayon kay PRD, ang most corrupt House of Representatives. Tinalo pala ng Department of Agriculture yung House of Representatives. Di ba? Ayon po kay Martires, araw-araw akong dumadaan dyan sa circle, sa Department of Agrarian Reform, PhilCOA, Agriculture. I thought before that these offices were just quiet. But last year, nung isang taon daw, nung tayo po ay hindi na, when we could not control the prices of onion and rice, we investigated. Yan po ang tunay na ahensya ng pamahalaan, no? Nung hindi daw, nagtataka si Martires. Simple lang. Sibuyas, presyo ng sibuyas at presyo ng bigas, bakit hindi masolusyonan? Kaya ginawa ni Martires, nagkusa siya bilang ombudsman. Ito ang wala ang House of Representatives tsaka itong Senado eh. Wala kayong kusa na mag-imbestiga. Ang lahat ng iniimbestigahan nitong mga to, panay Duterte. Mapa Senado, mapa Kongreso, mapa House of Representatives. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ngayon, para matigilan na to na ang tanging iniimbestigahan ay mga Duterte, iboto na natin yung mga matatalinong senador ni Pangulong Duterte. Okay? Iboto na natin. Okay. So nag-imbestiga po ang ombudsman. Sabi ni Martinez,
Martires, when we investigated, we found corruption. Yan. He said, noting that DA's employees were involved in the inspection of agricultural products. Yan. We asked customs why this was happening. They said it was because the agriculture inspectors say it's okay and all customers to do is collect the tax. So pati po ang custom, taga-agriculture din pala yung nag-check ng mga pumapasok na agricultural products. Ayan. Okay, eto pa ang sinabi. Martinez pointed out that Bureau of Customs cannot verify each product, such as fish, as this is impossible. He said Customs relies on certification issued by Department of Agriculture employees, particularly from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. I thought there was no money there, but now I'm saying this for the first time over the radio. I told the lawmakers to consider repealing, amending the rice tarification law. Yan. Okay. So, alam nyo na naman, no? Isisisi na naman kay Duterte yan dahil sa rice tarification law. Ang point natin, mga kapatid, pinaka mga magnanakaw yung nasa Department of Agriculture. Pinaka worst. May gagawin ba ang gobyerno dyan? Malamang wala. Okay. Ano sa tingin nyo ang gagawin nila ngayong nasabi na natin ng ombudsman ng pinaka corrupt ay ang Department of Agriculture? Malamang isisi na naman kay Duterte. At yun nga po, nauna ko ibalita yan kahapon. Nagtataka ako bakit all of a sudden sinisisi ng Department of Agriculture si Pangulong Duterte sa kapalpakan ng agriculture. Yung pala may pronouncement na yung ombudsman na ang pinaka-corrupt na ahensya yung Department of Agriculture. Kaya pala may pronouncement din yung Agriculture Secretary si Tio Laurel na kasalanan ng mga Duterte yung kapalpakan nila sa Department of Agriculture. Nakita po ninyo? Grabe, no? Okay. Ngayon, in response to Ombudsman comment, NFA Administration Larry Lacson said, maybe based on records what happened NFA last year, 2024, presidente na si Marcos nito ha. Baka isisin nyo naman kay Duterte. The Office of Ombudsman suspended 139 NFA personnel. All of them have cases. Maybe by their sheer number, Ombudsman's basis is the number of cases. Alam nyo, nangangatwiran ka pa, no? Ang sinasabi nitong NFA administrator, kaya daw nasabi na NFA at Department of Agriculture ang pinakakurap dahil sa dami na nasuspindi ng ombudsman. Ano pa bang dapat nating alamin? Kaya nga kayo sinuspindi dahil mga kurap eh. Anak ng tinapay naman oh. Sinuspindi kayo dahil sa mga corrupt practice. Kung kayo ang pinakamaraming sinuspindi, kayo ang pinaka-corrupt. Simple lang po. Nagtaka yung ombudsman, bakit hindi mapababa yung presyo ng sibuyas? Nagtaka yung ombudsman, bakit hindi mapababa yung presyo ng bigas? Yung pala sindikato kayo. Matagal na yan na sinasabi na may sindikato dyan sa Department of Agriculture. Mismong si Bongbong Marcos ang nagsabi na may sindikato dyan, kaya nga siya yung tumayong sekretary. Ano nangyari sa sindikato kuno? Diba? Kung hindi napigil ng presidente, lalong lalaki yan. Lalong lalaki ulo nila. Dalawa lang yan eh. Pag malaki nila na, hindi nga kami kayang pigilan ng presidente. Kayo pa. Or, alam na ng presidente itong ginagawa namin eh. Hindi nyo pa ba kami papayagan? It's either, di ba merong kasabihan, if you cannot beat them, join them. Baka yun po ang nangyari, no?
Imbes na mapigilan ng sindikato, mas lalong lumaki yung sindikato. Alam nyo, kaya galit na galit po sa totoo yung mga magnanakaw kay Pangulong Duterte. Hindi po sila nakapagnakaw for 6 years. Ayaw na nila mga bumalik. Yung mga tao po na personally, hindi naman po inano. May mga personally po kasing inano ni Pangulong Duterte. Halimbawa po si De Lima. Nakulong talaga yan. Di ba? Nung panahon ni Duterte. Hindi ko sinasabi, oy, bakit mo naman dinilit? Baka naman kaya natin sagutin yan. Ano ba sinabi? Cadence. Huwag naman delete ng delete. Kasi wala na tayong laruan. Ano ba sinabi niyan? Baka kaya natin sagutin. Pakiano mo lang muna. Titignan ko lang kung ano sinabi. Wala tayong laruan dito eh. Malapit na ako magbasa ng mga laruan eh. Eto po. Kaya po yung mga congressman na personally hindi naman inaatake ni Pangulong Duterte na dating kakampi, alam nyo na kung bakit nagalit. Wag kayong hide ng hide, lalo na kung wala na